Sa lokal naman ho mga kaibigan, dito ho sa lalawigan ho ng Pangasinan, ang sinasabi ho mga kabayan ay marami daw ho nakalinya itong si Governor Monmon Gico na trabaho. At ang sinasabi ho'y triple daw ho nalalampasan kung ano daw ho ang nagawa ho ng mga Espino. Talaga big challenge nga naman ano. Talaga matcha-challenge ka kasi ang nagawa ho ng mga Espino during their time mga kabayan ko ay hindi ho matatawaran. Malaki nga naman. Yung improvement ho na lalawigan ng Pangasinan mga kaibigan. Pati ekonomiya ho ay umangat ho mga kaibigan during the time of Governor Amado T. Espino Jr. na sinundan ho ng dalawang termino ni Governor Amado Pogi I. Espino III, mga kabayan. Ngayon, magsisimula pa lamang itong kasalukuyang gobernador. Pero ang sinasabi ho ay meron na hong pinakawalang mga salita, proyekto na isasakatuparan daw ho sa kasalukuyang administrasyon. Let us see. Baka naman ho'y kaya niyang magawa. Sapagkat ang sinasabi ho mga kaibigan, ayon ho dun sa mga nakausap ho, reliable source, na ang sinasabi ho'y tritriplihin ng kasalukuyang gobernador kung ano daw ho ang nagawa ng nakaraang mga administrasyon. Ang galing ano? Ang galing. Hindi ho natin tinatawaran ng kakayahan ho ng kasalukuyang administrasyon dito ho sa lalawigan ho ng Pangasinan. Ang gobernador ho mga kabayan ko. Ang sinasabi nga ho nila, hindi pa nga daw ho silang gobernador, mayor, congressman, nakapanghikayat na daw ho na malalaking investors dyan ho sa Binalonan, Pangasinan, kung saan ho sila nagmula. Ano ho? How much more kung meron na ho daw mas malawak ho na lugar at ito ho ay para ho sa sambayanan dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. They could easily do that. Yun ang sabi ho. Tingnan ho natin, ang lahat ng ho ito ay hindi po pwedeng ibase lamang ho sa salita. Dapat tignan ho natin kung meron ho sa gawa. Ayun, di ho ba? Napansin ko ho mga kaibigan, itong si Governor Monmon Gico ay lumapag at umalis ho dyan ho sa likurang bahagi ng Kapitolyo, mga kaibigan. Itong mga nakalipas ho na araw, ako kasi nagpunta ho riyan sa Lingayen Beach, mga kabayan. Sana naman, I do hope na hindi ho octane ng probinsya. Hindi ho binabudgetan ng probinsya yung octane na gamit ho sa paglipad-lipad ho ng ating kasalukuyang gobernador. Otherwise, mamumulubi ho tayo. Mamumulubi ho. Totoo naman ho na mas mabilisan ho mga kaibigan ang pagkilos ho ng ating gobernador kapag siya ho naka-chopper. Totoo ho yan. Ano? Pero ang tinitignan naman ho natin mga kabayan ay kung ang ginagamit ho na octane, yung gasolina ho ng chopper, ay babadgetan ho mga kabayan ko ng ating ho probinsya, malaki hong ho yan, gastusin. Pwede ho siguro. Kunwari, i-convert ho yun hong budget ho para sa crudo or gasoline allowance ng ating governor, ano ho, dun sa octane. Let's say, kung meron ho nakafix, kunwari, ang sinasabi ho'y, ang gobernador ay merong allocation na 2 million na gasolina sa loob ho ng isang taon. Yung 2 million na yun, gagamitin ho niya, pwede ho yan siguro, nagagamitin ho niya doon sa kanyang, hindi pala pwede. Kasi kailangan nakadeclare yung mga sasakyan mo, at ang sasakyan mo ay hindi pribadong sasakyan. Ang sasakyan ho na po pwedeng gasolina na ayon doon sa batas sa mga kabayan ay pawang mga red plate. Hindi naman wala naman ho plakang red plate. Ang chopper at hindi naman ho pinaplakahan ho yan, hindi ho ba?
So, hindi pala po pwede, mga kaibigan, na gamitin ho doon. Maliban lamang ho kung gagawa ho ng kaparaanan, mga kabayan. Panlilin lang, po pwede ho yun. Sasabihin ho, ginasolina ho doon sa red plate, pero hindi naman ho. I-convert ho pala yung budget doon sa octane. Pero kung ang COA, Commission on Audit, mga kaibigan, ay marunong manguto, kukutuhan ho yan. Kukutuhan ho yan yung mga dokumento, mga kabayan. Makikita ho nila kung talagang ginamit ho sa crudo or sa gasoline, mga kaibigan, not octane. Di ba? Kapag ganyan ho, hindi ho lulusot. Okay? Pero kung ito ho ay sarili hong octane ng ating governor, mga kaibigan, yung ginagamit niya, you cannot prohibit him in using his own chopper, mga kabayan. Sa totoo lang, ang nakikita ko dyan, tingnan mo, nakatipid ka na ng bodyguard, nakatipid ka na ng mga sasakyan na convoy mo. Kasi, ito ho ay, na ho yan coordinated na ho yan, pag lumapag ho. Pag pupunta ho, kunwari ng Western Pangasinan, sa Alaminos, coordinated na dun sa Alaminos, sa mayor. Automatic, ang isang governor, kailangan ho niya ng security dun sa kanyang lalapagan. So, nandun na ho, mga kaibigan, yung ilang kapulisan ng Alaminos kung saan ho siya lalapag. So, yun ho yung magsisilbing security para mag-ayos ho ng security measure ng isang gobernador. Pag umalis na ho yan, mga kaibigan, wala ka naman hong pangamba sapagkat wala naman hong hahabol sa kanya sa itaas. So, paglapag naman ho niya sa Kapitolyo, nandyan naman ho yung kanyang mga security na mismo sa Kapitolyo. Or pwede rin ho na meron siyang advance party, mga kabayan, doon sa kanyang lalapagan. Bago siya umalis dito, nakaalis na ho yung kanyang mga security at pwede na lumapag doon sa lugar kung sa lalapag at nakahanda na ho yung kanyang mga seguridad. Pwede ho yan. May menos doon sa gastusin ho ng probinsya kung sarili ho yung chopper, pati octane, mga kaibigan, na gagamitin ho doon sa chopper. Kaya ang sinasabi nga ho natin ay mabilis ho ang kilos kapag ganun ho. Kunwari papunta rin ng Maynila, instead of consuming the whole day, pwede ho magbalikan. Kung meron siyang meeting sa Maynila, babalik na kaagad. Ito namang hong mga aeronautics natin, mga kaibigan, meron na hong kanyan. Meron na hong ugnayan sa ano ba tawag natin doon sa ATO ba? ATO? Yun aeronautic ano bang tawag doon? Sa nagko-control, mga kaibigan, ng himpapawid. Hindi ka basta-basta po pwedeng lumipad kung wala kang may ibabato ng informasyon. Otherwise, sa taso nagkakaroon ng banggaan din ganun din sa dagat, nagkakaroon banggaan ng mga barko. Bakit? Walang koordinasyon. Kung minsan nagkakamali ho ng dinadaanan ho ang barko, hindi duman sa tamang daanan. Kunwari, yun ho mga barkong papunta ho ng Visayas, sa mga kaibigan, mula sa pier. Kapag lumihis ka at hindi ka dumaan doon sa tamang daan mo, kasi meron naman monitor yan, yung dinaanan mo, pwedeng daanan din ng kasalungat. Yung ho, magmumula sa Bisaya, ikaw ay paalis ng Maynila. Magkakabanggahan ho kayo. Ang barko hindi mo ganun kadali para umiwas. Ganun din naman ho ang eroplano, ganun din ang chopper, mga kabayan. Hindi ho katulad ng kotse na kapag hinatak mo sa kanan, mga kabayan ko, pwede ka nang mapunta ng kanan, mapalayo doon sa mababangga mo. Yan ho. So meaning, pinupunto ko rito, merong koordinasyon sa paggamit ho ng mga sasakyang panghimpapawid. 16 na sandali, mga kabayan, bago sumapit po ang alas 9 ho ng umaga, dito ho sa ating palatuntunan. Si Mayor Carlito Zaplan, mga kabayan, ay patuloy ho na
umiikot ho sa mga barangay dyan sa bayan ng Santa Barbara. At tinitignan ho yung pangailangan ho ng ating mga kababayan, lalo na ho itong mga panahon ganito na panahon ho ng mga kalamidad. Yan. So far so good, sabi naman niya, yung mga napagawa ko na nung nakarang administrasyon ko, sabi niya, nandyan pa rin at hindi na masyadong naapektuhan. Ang kinakailangan na lamang ay yung pagbibigay ho ng ayuda sa ating mga kababayan na siya naman hong tinitingnan ho ng alkalde ayon sa kanya para mapondohan ho. Importante naman daw mga kabayan yung paglalan ho ng budget para sa ayuda. Ano ho? Kailangan naman ho talaga ho yan mga kaibigan sapagkat madalas ho ang kalamidad dito sa atin hong bansa. So, yan ho ay given na ho yan na may isa sa ayos. Nung nakarang administrasyon mga kaibigan, panahon ho nitong si Mayor Joel De Los Santos, ang sinasabi ho nila masyado daw hong natapyas. Yun hong calamity budget at hindi ho may paliwanag kung saan ho napunta. Tayo naman ho, binibigyan ho natin ng karapatan ang dating ho alkalde para may pagtanggol ho ang kanyang sarili. Bukas ho ang pintuan ho, bukas ho ang ating himpilang IWRR para ibigay ho ang kanilang panig. Magpaliwanag ho sila kung meron ho man ho mga anomalya. Noon pa man ho, binubuksan na ho natin ang pintuan ho natin, ang ating himpilan. Para sila ho mga kaibigan ay makapagpaliwanag. Hindi ho natin pinagdamot mga kabayan ko ang istasyong ito. Gusto ho natin ay may bigay ho nila yung kanilang side. Kaya lang ho, ang nangyari naman ho nung kasulukuyang sila ho ay nandyan sa Santa Barbara, si Mayor Joel De Los Santos, siya ho'y nanahimik mga kabayan. Paano naman hindi mananahimik? Tiyak naman ho hindi niya kayang sagutin yung mga ipinupukol ho natin mga issue na sinasabi hong mga anomalya. Katulad na lamang ho yung sinasabi ko na budget ho, iniutang ho ang munisipyo mga kaibigan na napakalaking halaga. Tapos ang budget ho mga kaibigan, 80 million daw ho para dun sa gymnasium. Sobra ho yan yung 80 million. Tapos unfinished pa, hindi ho na isa katuparan o nagawa kung ano ang nasa plano mga kabayan. Hindi ho ba kalukuhan ho yan? Yung pagpapagawa ho ng plaza mga kabayan ko, na binadgetan ho ng 40 million pesos mga kabayan. Na ang sinasabi ko nga ho, kung ako ho ang mangungontrata ho dyan, pakontrata nila sa akin. Ako'y marunong naman ho dyan mga kaibigan. Yung 20 million pesos mga kabayan ko ay sapat na ho yun. 40 million ho mga kabayan saan napunta yung kalahati? Yung 20 milyones. Hindi ho ba shoot sa bulsa ho yun? Ayan. Santa Barbara ho yan mga kabayan ha? At hindi lang yan ho yung mga issue natin na na napakarami hong kalokohan. Ang Kalasyaw, ganun din ho mga kabayan. Hindi na nga ho nakapagpaliwanag ho yung mayor ho ng Kalasyaw Yung dating mayor ha. Denver Esteves Narvasa. Sige, you're welcome. Itong si dating Mayor Bauzon ng Kalasyaw din mga kabayan. Iyan ho, wala hong paliwanag. Nakasuhan nga ho sa ombudsman ho yan Sinampahan ho ng kaso. I don't know kung ano nang pinagpahinga naman ho natin matapos na siya ho'y matalo. Ipaubayan na lang ho natin mga kabayan sa ombudsman. Kung kinakailangan ho sa regular court, di paubayan ho natin. Baka sakali naman ho makasagot ho siya ng tama. Pero I doubt. Hindi nga ho niya may paliwanag kung saan napunta ho yung 10 milyong pisong tabon ha. Yan daw ho mga kaibigan, graba, itatabon ho sa mga malalaalim na parte ho ng Kalasyaw. Sabi ho ng mga kada barangay, sa kada barangay mga kaibigan, wala naman daw hong dumating na tabon. Saan napunta? Yung 10 million, wala naman kayong tinabunan, pero nakadeklara na yun ho ay para sa regraveling. Kung hindi nyo may paliwanag kung saan napunta, yung pera, dapat nandyan ho. Wala yung pera, sino nagnakaw? Ang sabi ho mga kaibigan ng kasalukuyang administrasyon,
Ang sinasabi, wala ho daw pera na naiwan. Marunong ho, ano? Inubos ang pera para kung sakaling si matalo, wala hong gagastusin yung susunod na mayor. Ganun na nga ho ang nangyari. Wala hong pera. Walang magastos. Dapat ho dyan kasi, ang ginagastos lang ho, doon sa budget, annual budget. Ngayon pa lamang ho, may mga bayan na ho na nag-a-align ho ng a budget for 2023. Alright? Kunwari, next year ho yung, kunwari 2024 na ngayon, binabudgetan ho natin yung 2025. Election ho ay Mayo 2025. Pagdating ho ng Mayo, gagastusin mo na ngayon yung ipinasang budget. Yung kalahati lamang ho ang gagastusin. Hindi mo po pwedeng gastusin yung buo ho. Sapagkat yung pagsalpak ho ng bagong administrasyon, kung meron mang uupong bagong mayor, wala ho siyang magagastos. Na-over ho, mga kaibigan, ng paggastos. Ubos ang salapi. Yun yung mga tinatawag na switik. Switik ho, mga kabayan. Ganyan ho yung nangyari ho. Diyan ho sa Kalasyaw. Talaga todo ang paggastos, mga kabayan. Hindi ho tama. Dapat mag-obserba naman ho tayo. For delikadesa naman. So, since wala na ho itong si Mayor, dating Mayor Armand Joseph Bauzon, medyo lumamig ho ang sitwasyon ho. Pero hindi ho nangangahulugan na siya ho ay libre na ho sa mga pagkukulang, libre na ho sa mga kasalanang nagawa. Hindi ho. Hanggat na riyan ho yung kaso na isinampa ho laban ho sa kanya, mga kabayan, dapat ho'y managot ang dapat na managot. Yun ho ang kailangan ho natin ho dyan. Sabi naman ho ni Mayor Mamilin Maya Karamat, this time, hindi ako naghahanap ng pagkukulang ho ng naunang administrasyon. Hindi ako naghahanap ng ipupukol sa kanya. Ang importante ngayon, sabi naman ni Mayor Maya Karamat, ay maituwid yung maling gawi, maituwid yung maling ginawa ng dating administrasyon. Mapunuan yung kanyang pagkukulang. Great. Ang galing, Mayor Mamilin Maya Karamat. Ang galing mo. Hinahanapan daw ho niya ng budget ngayon. Kumakatok ho sa national, mga kaibigan, sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Kumakatok ho sa mga senadores ho natin, sa mga secretaries ho natin. Even the President, para mapunduan ho yung mga naka-line up na mga projects dyan ho sa bayan ng Kalasyaw. That's good. Magaling ho. Kung meron pa hong mga lugar na binabaha ho, pangarap ho yan ni Mayor Mamilin Maya Karamat na itaas ho yung mga lugar ho ninyo. Kayo naman ho, katulad ng Dagupan, mga kaibigan. Sinimulan ho ni Mayor Bilen Fernandez nung mga nakaraang termino ho niya. 2 termino ho yun. Na magpasimento ho, mas mataas ho. Ang hinahabol ho dito sa Dagupan, mga kaibigan, kasi 1 meter below sea level. Mas mataas ho ng 1 metro ho ang dagat. Baka naman sabihin, bakit hindi umaapaw din kung mas mataas, dapat umapaw na lahat ng tubig sa dagat. Hindi ho ganun. Kasi meron naman ho tayo mga seawalls. Pero, dahil nga meron ho tayo mga drainage, kung saan dumadaloy ho yung tubig ho natin sa ilog, yung ilog going to the beach. Kapag tumaas, tatas din ho yung ilog, ibabalik ho niya yung tubig ho dito ho sa Kabayanan ho, downtown proper. Kaya laging baha ho ang downtown. Pero yung kalsada ho, mga kaibigan, naitaas na ho yan Pero kulang pa. Kasi nung mga nakalipas, nung itinaas ho yung downtown, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, half a meter lamang ho ang itinaas ho niyan. Or nasa 20 inches ang itinaas ho. Ganon din ho yung mga ibang lugar. Tingnan ho ninyo Maluwod ngayon, ang taas ng Maluwod. Yung Maluwod na yan, mga kaibigan, yung programa ho na yan, programa ho yan ni Mayor Bilen Fernandez. Programa ho niya yan.
natalo ho siya dun sa pagsikho niya ng last term. Nanalo si Mayor Brian Lim. Yung iba ho ay isinakatuparan na lamang, inimplementa ho yung programang yon ni Mayor Brian Lim. Pero ang utak ho niyan, mga kaibigan, ay si Mayor Belen Fernandez. At ako'y naniniwala, may ambag ho ako dyan. Wala pa ho yung mga proyekto na yan, mga kaibigan. Dinidiscuss ko na ho sa radyo noon pa man. Na wala hong remedyo rito sa lalawigan, sa Dagupan City, mga kaibigan. Sa baha. Kundi itaas ang kalsada. Ang tanong, paano naman daw ho yung mga residente? Paano naman daw ho yung mga commercial spaces or building dyan ho sa downtown? Hindi na ho natin problema ho yun. Problema naman ho nila. Kami ho na mga residente ho sa Dagupan, nasa Dagupan pa ho ako, binabaha ho yung amin hong bakuran. Binabaha ang kalsada. Kung itinaas mo yung kalsada, yung lalakarin mong baha, may klinalaang. Pagdating mo sa kalsada, wala nang baha. Pwede pa mga sasakyan. Kisa naman mula sa bahay mo, pagbaba mo ng bahay mo, baha hanggang sa downtown proper. So ako'y natutuwa at yun ho'y nakita ko, yung vision na yun, mga kabayan. Nakita ko na isa katuparan. I am not a credit grabber. Pero sinasabi ko, kahit paano nakapag-ambag ho ako pagdating ho sa ideya. At ang kailangan ho rito sa Dagupan, mga kaibigan, hindi lamang ho itatapat ho dun sa dagat, na 1 meter ho ang kulang ho natin sa pagtaas ho ng mga kalsada. Kailangan tumaas ka dun sa 1 meter na sinasabi hong yun ho, mas mababa ho tayo na 1 meter dun ho sa tubig dagat. Tumaas ka 1.5 meter. Hindi ka na ho babahin. Paano ho yung mga establishmento? Di meron silang basement. Yung second floor ang kanilang gagamitin, o yung baba na ground floor ngayon, pwede mong gamitin yan bilang stock room. Pwede naman mag-renovate. Pwede ka naman magdagdag ng kapal ng poste. Laki ho ng bakal. Para madagdagan mo yung gawing itaas ng building. At yung mga story building, 2-story building, 3-story building, pwede kang magdagdag ng isa pa. Kapalit ho nung nabaon. Yung ginawang basement. Or, ibaon mo ng tuluyan yung ground floor. Mas titibay pa ho sa pag-uga yun hong building mo sapagkat nadagdagan ho ng baon ho ng poste. At hindi lang poste ang binaon, kundi meron hong pader ho, mga kaibigan. So, kasama ho dyan. Yung pader ho niya, magsisilbing makapal at malapad na beam. Tie beam. Di ho ba? Ganun ho. Yung iba ho dyan po pwede magtabon na ho dun sa silong. Sasayangin mo na yung ground floor. Doon ka na sa second floor. Pwede ka na gumawa hagdan, pakyat doon sa second floor. Pag nasa downtown, may mga elevated, may mga stairs. Pwede ho yan. Hindi ho natin pwedeng ipasagot ho sa gobyerno, yung mga pribado ho, mga lupain ho dyan. Natatabunan din ng government. Hindi po pwede. Kayo ho sumunod sa gobyerno. Kaya kulang pa ho yan. Yung tabon ho dyan, yung pag-angat ho ng kalsada, kulang pa ho yan. Ang madalas na binabaho ngayon, mga kaibigan, ay ito hong corner ho ng A.B. Fernandez Avenue, MH Del Pilar at Arellano. Yang kinarunan ho ng traffic light dyan sa Jollibee. Yan ho ang mababa. Mula sa PNR site, patawid ho doon, mga kaibigan, patungong Arellano, kulang ho. At ang isa pang kulang ho dyan, napapabayan ho, yun hong regular na paglilinis ho, mga kabayan, ng mga estero at drainages, mga kabayan ko. Dapat regular ho yan. Ang gagawin ho sana dyan, pwede ho bago dumating ang tag-ulan, lilinisin na ho yan. Or sumabay ho kayo sa tag-ulan. Magandang maglinis kapag sumabay sa tag-ulan. Kasi ipapasok mo lamang ho yung mga gamit ho, pangsuksok ho dyan sa mga drainages ho natin. Sasabay ho doon sa agos ho ng tubig patungo ho ng ilog. At diretsyo ho dagat. Pag yung mga alikabok na yan naipon ho doon sa drainages, mga kaibigan, plus yung mga basura, silted ho
nandun ho, naka-stack ho dun sa drainage ho natin. So, ang dami ho niyan, mga kabayan ko. Pag umagos ho yan sa ilog, silted naman ho ang ilog. Anong gagawin sa ilog? Dapat ho, draga. Draga ho ang kailangan ho dyan. Para yung burak sa ilog na galing ho sa mga estero, galing ho sa mga drainages, maalis, mga kabayan. Ganun ho dapat. Gawing regular. Dapat ang paglilinis ho dyan, if not once a year, dapat twice a year. Para pagdating ho, mga kaibigan, ng tag-ulan, wala na ho niyan. Ang dami kasing walang disiplina tapon dito, tapon doon. Ganun na lamang ang ginagawa pagdating ho sa basura, mga kabayan. So, ang nagsasuffer ho, ang buong sambayanan sa kalukuhan ho ng isang tao, dalawang tao, mga kaibigan, na gumagawa ho ng ganun ho walang pakundangang pagtatapon ho ng basura. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season.